Bagamat unti-unti nang nakabangon, maraming pa ring residente sa Pasay, Samar ang walang permanenteng matirhan. Matapos ang hagupin ng super bagyong Yolanda. Nakatutok doon live si Victoria Tulad. Victoria. Igan, bukod sa Leyte, matinding pinsala rin ang inabot ng Samar, partikular itong munisipalidad ng Pasay. Gayunman, malaki na ang ipinagbago sa lugar, isang taon matapos ang unos. Mistulang eksena sa pelikula ang nangyari sa Pasay nang bayuhin ng bagyong Yolanda. Nagkapira-piraso ang mga bahay. Hindi rin nakaligtas ang mga gusali na winasak ng storm surge. Sa tulong ng pamahalaan at mga NGO, nagsisimula na muli ang bayan. Balik opisina sa Town Hall at Municipal Hall ang mga empleyado. Inakala nila noon na hindi na magagamit ang mga ito dahil sa tindi ng pagkasira. Natanggal na ang mga debris, mga basura at inanod na sasakyan sa kalsada. Marami na rin ang nag-aayos ng bahay. Ang nakalbong bundok na ito, may mga puno na. We have already recovered, I think, mga 70%. Dahil sa tulong ng mga national agencies of the government, the assistance given by the international NGOs. Ang pinakamalaking problema raw sa Pasay Samar ay ang kawalan ng permanenteng matitirhan. Hanggang ngayon, daan-daang residente pa rin ang nakatira sa danger zone o yung tinatawag na no-dwelling zone, gaya na lamang dito sa Barangay Loyo. Sa kabuuan, 6,700 na pamilya raw ang kailangang i-relocate, pero ayon sa lokal na pamahalaan, naghihintay pa rin sila ng abiso mula sa National Housing Authority. Magsi 6 months na. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan yung site dev. Marami na kaming timeline na ibinigay, walang nasusunod. Ayon naman sa NHA, nasimula na ang plano sa lugar. Hinihintay na lang daw nila ang resolusyon ng Sangguniang Bayan para maggamit ang lupa bilang relocation site. Pero ang ilang residente, nainip na. Kaya mula sa bunkhouses, ang ilan bumalik sa kanilang dating tirahan. Hindi kami aalis kaya ang hanap buhay ng aking anak, pagdagat. Bakit ayaw niyo po sa bunkhouse? Mainit doon, hinihika ako. Ang pamilya ni Alicia nagtiis sa napakaliit na espasyong ito sa ibabaw ng kanal. Hindi kami binigyan ng bunkhouse. Wala yung, sabi nila, bibigyan lang daw yung was out. May ilan namang piniling manatili sa bunkhouse. Igan, pagdating naman sa kabuhayan, ayon sa local government, iba't ibang NGO at ahensya ng pamahalaan ang tumutulong sa kanila, gaya na lamang ng TESDA na nagbibigay ng skills training. Pero ayon sa ilang residente, Igan, wala namang lumalapit sa kanila. At yan muna ang latest mula rito sa Samar. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad.